Magandang araw mga kaibon, mga kalapatids. Welcome back ulit sa channel natin. So kaninang umaga nagabang tayo ng mga kalapati natin. Good news naman, no? At nakauwi yung 3 kalapati natin galing Balawan, La Union. So yun, para ngayong tanghali naman, dito naman tayo, lipat naman tayo dito sa mga alaga nating African lovebirds. So may nagtanong sa atin, no, sa YouTube natin, nag-comment. Ang tanong ng subscriber natin, kung kailangan pa ba ng nursery box kapag winalay na natin yung 2 months old na inakay dun sa parents nila. So sasagutin natin yung tanong ng subscriber natin, no. Tara, sagutin natin yung tanong niya. So mga kaibon, yung mga sasabihin ko dito, no, base lamang to sa mga nalalaman ko sa pag-aalaga ng ibon, no, kung bakit kailangan ng nursery box pag winalay yung mga painakay nating mga African lovers, no, sa mga parents nila. So yun, sagutin natin yung question ni Sir muna, kung bakit kailangan ng nursery box. Kailangan ng nursery box sa mga bagong walay na inakay dahil mga bata pa kasi mga yan eh. Siyempre 2 months old pa lang yan, di pa yan sanay sa sa cage talaga. So kapag nakakaano yan ng tao, maiilip yung mga yan, biglang lumilipad. Pwede silang mapilay or sa mas malala pa, maded sila kapag bumangga sila sa mga cage. Kaya yun talaga, yung iba gumagamit talaga sila ng nursery cage para para ang tawag dito, para hindi nagugulat yung mga nila, bagong walay nilang inakay, para hanggang sa masanay sa tao. Tapos ang isa pang use ng nursery cage, para na rin sa for example sa panahon ganyan, kung malamig yung panahon, syempre kung nasa labas yung aviary mo, may bagong walay kang inakay, wala kang nursery box, yun, pwedeng ma-dead yung mga painakay mo, lalo na kung malamig yung panahon. Lalo na ngayon, magde-December, malamig na sa gabi, malamig yung hangin. So, isa na rin yun, protection ng mga ng mga alaga nating ibon, mga bagong walay nating na painakay. Yun. So, sa akin naman, punta naman tayo dito sa diskarte ko. Ang akin naman, hindi na ako gumagamit ng nursery cage. Dahil yung ibunan ko naman, yung aviary ko, nasa siya parang kwarto yung aviary ko nasa parang kwarto yung aviary natin, kung mapapansin nyo. Kaya hindi na ako gumagamit ng ng nursery box. Ang ginagamit ko na lang nursery cage. Ang nursery cage, kailangan maliit lang na cage, no. For example, yung single cage lang, ganyan. Maliit lang talaga na cage. Kasi yung mga alaga nating African lovebirds, kapag bagong walay yung mga yan, yun, sinasabi ko nga sa inyo, mailap yung mga yan. Hindi pa nila kakayanin yung malaking cage katulad nito, yung flight cage na ganyan. Hindi pa nila kakayanin yung ganito kalaki. Maaari silang mapilay diyan, mabalda, mamatay, ganyan, no. Kaya kailangan talaga ng nursery cage. Kahit di na kayo mag nursery box, kung nasa naman yung nyo, aviary nyo, kung nasa loob naman ng parang kwarto, yung hindi sila nagugulat sa mga tao, no. Kasi ako dito sa ibunan ko, ako lang pumapasok dito. So yung mga ibon ko, di naman sila masyadong nagugulat kasi pumapasok lang naman ako dito sa umaga tsaka sa gabi kapag lilinisin ko na yung mga pagkainan nila. Kapag magpapakain ako sa umaga, tapos kapag magpapalit ako ng mga inuman nila sa tanghali, tapos kapag sa gabi lilinisin ko na yung mga pagkain nila, doon lang ako pumapasok. Kaya hindi masyadong naiistorbo yung mga alaga nating ibon dito, no. Kaya yun, hindi na ako gumagamit ng nursery box. Pero pag pwede ko ring i-try, no, kapag naisipan ko siguro. Tsaka ko lang tayo sa cage kapag kapag nagkaroon tayo ng extra cage, yun, try natin bumili ng nursery box. Kung bang pinagkaiba ng may nursery box sa walang nursery box, no. So yun, hindi na ako gumagamit ng nursery box. Ang ginagamit ko na lang nursery cage. So pakita ko sa inyo yung nursery cage na ginagamit ko. Tara. So ang ginagamit kong nursery cage, mga kaibon, itong maliit na cage na to. Sa ngayon, ang laman niyan, yung puro matured natin na na African lovebirds.
dahil nga yung mga winalay nating mga painakay, nilipat ko na sila doon sa flight cage natin na malaki, no, dahil pwede na silang ilipat doon. Malalakas na sila, malakas na rin sila lumipad, kayang-kaya na nila yung mga sarili nila. Kaya yun, nilipat ko na sila. Tapos yung mga matured naman, nilipat ko dito para hindi nila mabuli yung mga painakay natin na na bagong walay. Kasi kapag sinama natin yung mga matured sa sa mga young bird natin, mga inakay natin, mabubuli mo ngayon. May chance na mamatay yung mga natin, yung mga bagong walay natin na inakay, no. So yun, kaya yun, nilipat ko muna sila dito. Kaya ganito lang kalaki mga yung gamit nating nursery cage. Ito talaga yung ginagawa kong nursery cage. Kapag walang laman na bagong inakay ito, ginagamit ko rin tong pairing cage. Dito ko pinagpapares yung mga ibon natin na gusto na nating pagparisin. Dahil nga maliit lang tong cage na to, no. Tamang-tama lang talaga sa sa pairing cage, tamang-tama lang din talaga sa sa nursery cage. Tapos eto na yung mga natin, mga bagong walay natin na inakay nung nakaraan, no. Nilipat na natin sila dito sa natin, flight cage natin. So yung sukat ng flight cage natin na to, 2x3x4 yata yung sukat nito. Yan, pwede na sila dito dahil malakas na silang lumipad. Kayang-kaya na nila yung mga sarili nila, malakas na silang kumain, no. Kapag kasi nilagay mo kagad sila sa ganitong kalaking kulungan, no, kapag bagong walay pa lang sila, talagang malaki yung chance na mapipilay sila or madeded sila, no, kasi may ilap nga sila. Tapos syempre hindi pa sila masyadong marunong hindi pa sila ganun kalakas tumuka ng pagkain. So kailangan talaga dun muna sa maliit na na cage para masanay silang kumain ng ng mabuti, no. Kapag malakas na talaga silang kumain, makita mo may control na sila sa paglipad nila, yun, pwede nang ilipat sa sa malaking cage na katulad nito, sa flight cage na katulad nito, no. Kaya yun, nilipat na natin yung mga bagong walay nating inakay. Yun, pakita ko sa inyo yung mga inakay natin na winalay natin. Ayan, tinan nyo, talapit pa lang tayo, talagang mailap na sila. So yun, yung mga bagong walay natin mga inakay, yun yung Opa Pale Follow natin. Ay hindi, yung split Opa, split Pale Follow yata to, ifcock, no, split Opa ifcock. Tapos yun, yung katabi nya, yung yun, yung RF line natin, no. Tapos yun, yung nestmate nya na yung papunta na sa RF talaga, pero hindi pa matatawag na red factor talaga, dahil yung orange pa lang yung katawan nya, papunta pa lang talaga sa RF yun. So yun, baka ibibreed natin yun, no, papamaturein lang natin, tapos ibibreed natin, hahanapan natin ng kapares. So yun, yung mga painakay natin yan, dami, sobrang ilap, talagang lipad ng lipad kapag kapag nakakita ng tao. Kaya delikado talaga sila kapag nilagay agad sa malaking cage. Pero ngayon, no, hindi na sila masyadong mahilap kahit nandito na ako. Hindi na talaga sila masyadong lumilipad ng biglaan. Hindi katulad dati nung bagong walay sila, kahit dadaan lang ako talagang lilipad sila, no. Yun, kaya yun, kailangan talaga ng nursery cage. Yung nursery box naman, depende sa inyo kung gusto niyo mag nursery box. Maganda rin yung may nursery box para sigurado, no, para mas makasigurado kayo na mag-survive yung mga painakay ninyo. So yun mga kaibon, mga kalapatids, maraming salamat kay sir na nagtanong doon sa natin, no, sa YouTube channel natin, yung nag-comment, at nagkaroon tayo ng topic para ngayong araw na to. Sana nasagot natin ng maayos yung katanungan ni sir, no. Depende na lang po yan sa nag-iibon, no, kung gagamit kayo ng nursery box or hindi, at kung nga ba yung kung nasan nga ba yung pwesto ng nyo, ng tawag dito, ng aviary nyo.
Lalong-lalo na kung yung aviary nyo, kung nasa labas yung aviary ninyo, yung nursery box, protection din yon sa mga predator, no? Katulad ng mga pusa, ganyan, sa mga daga, no? Para hindi hindi madali yung mga alaga nyong bagong walay. Kasi kapag walang nursery box tapos nasa loob yung nasa labas ng bahay yung nyo, yung mga aviary ninyo, yun, talagang madadali talaga yan ng mga predator katulad ng pusa at saka daga. So yun, talagang kailangan ng nursery box pag ganun. Pero sa case ko naman, nasa loob yung akin, hindi napapasok ng mga pusa. Nakakapasok lang talaga dito yung mga bubuit na maliliit, no. Kaya tayo dito, naglalagay tayo ng vitamins ng mga daga. Kaya ayun. So yun, yung diskarte ko, nursery box ay nursery cage lang, malit na cage lang ang gamit ko sa bago nating walay na mga inakay. So yun mga kaibon, sana may natutunan kayo sa vlog natin para ngayong araw na to. Huwag niyo sana kalimutan mag-follow at mag-subscribe sa aming Facebook page at YouTube channel. Maraming salamat mga kaibon, mga kalapatid. Ingat and God bless po sa inyong lahat.